Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Solana. Kung saan ang sabi rito ay bumagsak daw po si Solana ng higit 9%. Ayan, dahil po sa napatunayan na guilty po ang FTX founder na si Ginoong Sam Bankman-Fried or si SBF. Ayan, na-content po natin kanina na yan nga, siya ay makukulong ng 115 years. Yan, 115 na taon sa bilangguan. Kaya yan, ang tindi po ng kanyang parusa. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Solana, one of the best performing crypto assets for 2023, has dropped by 9.1% in the last 24 hours. The asset gained nearly 50% in October, and it is up almost 250% year to date. The token had taken massive hit last November when the popular crypto exchange FTX imploded. Yan po yung nangyari, yung past performance niya nitong mga nakalipas lamang na mga buwan. Solana's latest plunges comes amid FTX founder Sam Bankman-Fried being served a guilty verdict in the highly publicized fraud trial. It is unclear if SBF guilty verdict has anything to do with the Solana plummet. However, SBF has been one of the biggest supporters of Solana since its launch in 2020. Ayan. Sumabay daw po yung pagbagsak ni Solana ay sumabay daw po sa nailabas na decision dito sa nagaganap na kaso ni Sam Bankman-Fried. Yan, ang founder ng FTX, pero wala raw pong malinaw na paliwanag kung ano ang kaugnayan nito kaysa dito sa pagbagsak ni Solana. Yan, pero basta ang tanging alam natin dito ay si Sam Bankman-Fried ay isa po siya sa mga malaking investor ng Solana. Yan, isa po siya sa mga biggest supporter na sinuportahan niya po ang Solana noon pang taong 2020. According to CoinShares analyst Max Shannon, Solana's recent bullish stride was a price recovery as it was undervalued for a long time. Shannon believes Solana is riding on Bitcoin's bullish wave and hype-driven. Ayan, mukhang sabi ni Shannon dito ay mukhang gumagalaw lamang daw si Solana dahil sa hype. Ayan, BTC's fall to below $35,000 may have caused investors to worry and rethink their position. Ayan, yung pagbagsak daw ni Bitcoin dito sa ilalim ng $35,000 na presyo ay ito raw po yung parang oras na mag-isip yung mga investors sa kanilang mga positions. However, there might be more dark clouds on the horizon for Solana. Pero pagdating daw kay Solana ay mukhang siguro baka yung sinasabi niya dito na more dark clouds ay mukhang maaring may hindi magandang mangyayari kay Solana. What will FTX Solana liquidation cause trouble? Makakaapekto nga ba ang yung tuluyan ng pagkawala ng FTX Solana? Yung Solana yung sabi rito ay FTX Solana liquidation ay meron nga kaya itong masamang epekto. In mid-September, the defunct crypto exchange FTX received approval from a court liquidate $3.4 billion worth of crypto assets. Solana makes up the most significant chunk of the assets. The development caused a stir among Solana investors. Ayan, laki po kasi ng hawak na rin ng FTX na Solana. Ayan, kitang-kita po natin dito sa chart na ito po yung may pinakamalaking bar. Yan, sunod po rito ay si Bitcoin, tapos si Ethereum. At ayan, ganyan po yung katindi, yung kalaki yung kanilang hawak na Solana. However, investors have been on a buying spree ever since. According to CoinShares Fund Flow report, Solana continued to see the highest inflow of funds among altcoins.
Furthermore, the project has some of the best developmental activities in the crypto space. Rise Labs, founding and managing partner Matthew Graham. From day one, Solana set out on a mission to gain mindshare among builders who would launch unique platforms and products. Price action reflects the work put in from engineering to community development that has made Solana a vibrant ecosystem full of useful products. Yeah. Ganyan po kasi kaganda ang mga developments dito kay Solana. Ayan, marami po siyang magagandang mga projects. Whether Solana continues its latest plummet or changes course to rally upwards is yet to be seen. However, if BTC can climb back to over $35,000, Solana might change its trajectory as well. Yan, sabi rito ay mukhang sumusunod lamang daw po ang galaw ni Solana kay Bitcoin. Kaya kung pag mapapansin natin na mukhang aakyat si Bitcoin, ayan, at mababasag niya ang or malalampasan niya ang 35k na price level, ayan, mukhang dyan na rin po sasabay or susunod na rin po yan si Solana sa ikinikilos ni Bitcoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.